Inuugnay ni Transportation Secretary Vince Dizon ang talabak na aksidente sa kalsada sa mga driver na nakakuha ng lisensya nang hindi dumaan sa tamang proseso. Kabilang sa mga halimbawa rito, ang mga driver na hindi sumailalim sa mga seminar na tumatalakay sa batas trapiko, tamang pag-uugali sa kalsada at iba pang mahahalagang alituntunin. Dahil sa kainaang ito sa sistema, may ilan daw na mas pinipiling dumaan sa mga fixer upang madali nilang makuha ang kanilang lisensya. Patunay dyan ang inarestong online seller noong Huwebes ng umaga na iniharap sa publiko matapos mahuling nagbebenta ng peking PWD ID at driver's license. Itong mga fixer na to, garapagan na kasi ginagamit pa nila ang logo ng LTO at ng gobyerno sa kanilang mga site. Sinasabi nila, pinapalabas nila, LTO sila, pero kung titignan mo yung mga serbisyong binibenta nila for 1,000, 2,000, 5,000, halimbawa, non-pro driving driver's license without actual driving. Sino mo yan? Sinabi naman ni Brigadier General Bernard Yang, Acting Director ng PNP Anti-Cybercrime Group, na ang pagka-aresto sa sospek ay matapos ang ginawang entrapment operation sa Valenzuela nitong Mayo 14. Tayo po ay nag-test buy at binibenta po ito ng 500 pesos at nung nakakuha po tayo ng isang peking ID, ito po ay pinacertify natin sa LTO and sa opisina ng PWD office para magkaroon po tayo ng ebidensya laban dito sa nahuli natin. Dahil dito, mahaharap sa patong-patong na kaso na sabing sospek dahil sa pagiging fixer. 10 counts of falsified documents po yung ating naikaso at bawat count po na naikaso natin ay meron siyang 36,000 pesos na yansa. Bukod pa riyan, nagsasagawa na rin ng sariling investigasyon ang Land Transportation Office. May impormasyon na raw na may kasabwat ang suspect na mga district officer, dahilan kung bakit malakas ang loob nitong magbenta ng peking lisensya. Tayo mga tinutukoy ng mga district officers concerned who are assisting, hindi na po sa lisensya, pati po sa registro ng sasakyan. We will be issuing notices to explain. Samantala, sinuspende na rin ng LTO ang mahigit 100 driving schools sa bansa dahil din sa ilegal na operasyon. Karamihan sa mga ito ay mula raw sa Region 3, Region 4-A at sa National Capital Region. Sinabi naman ng LTO Chief na hindi raw tamang pagbibigay ng sertipikasyon sa isang aplikante na hindi naman dumaan sa proper theoretical driver's training. So, nag-issue kami show cause yan para to give them the opportunity to explain their side. Pero in the meantime, suspended mo sila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.